And speaking of action, maganda yung puntong tinuran mo, imbis na magkonferensya habang nagpapatupad ng relief, rehabilitation, and rescue support sa milyong-milyong Pilipino, nagkaway-kaway at nagpakamera si Marcos Jr. At ito pa, naglabas pa si Marcos Jr. ng grupo nila, saan naman manggagaling itong security camera sa NAIA, na ang layunin ay ipahiya at atakihin ang Vice President na matagal nang nakaplano at nakabili ng ticket personal sa kanyang personal travel sa kanyang pamilya doon sa Germany, sa pamilya ng nanay niya. At ito, ginamit pa para ikumpara. Ang Vice Presidente daw tumakas at umiskapo papunta sa labas ng bansa habang umaatake ang bagyo. Samantalang bago pa o tumaas ang katubigan ng baha, ay nag-pre-deploy na po at nag-predisposition ng relief operations ang Office of the Vice President in spite of the fact na siya'y napilitang mag-travel papunta sa Germany because of other very serious personal reasons na binanggit na rin niya na ito'y pangpamilyang usapin sa kanya. Ma'am, tunghayan po natin ito, nakikita natin na paglulunsad ng mga relief operations hours before lumubha ang mga pagbahang ito at naka-predisposition ng supply. Subalit ipakita din namin sa iyo ang isang maliciously intended security camera video coming from the airport. At ito po ma'am ay ipinakalat ng mga paid na mga bayaran na mga vloggers ito ma'am sa NAIA security camera ito upang ipalabas ni si Vice President Sara Duterte ay umiiskapo sa kanyang tungkulin dito sa bansang Pilipinas habang lumalagasa ang pagbaha sa ating bansa. Would you like to react to this kind of very cheap shot political operations and propaganda attack against the Vice President na sinakyan ng CPP, NPA, NDF, kagaya ni Tonyo Cruz, vlogger, at ng mga vlogger ni Marcos at ni Lisa, at ng grupo nila House Speaker Tambaloslos? How low can this government get into a political dirty play samantalang ang target dito dapat ay ang pag-solve sa baha, inatake pa ang Vice President Professor Malotikia? Eric, alam mo, ang problema ko dyan, yung pagkalabas noong still photo, no? Linabas siya ng gabi ng 24 ng gabi. Kung titingnan yung huyaan, yan ho ay hindi cellular phone shot. No. Yan ho ay photo ng CCTV sa NAIA. Yan. Okay? Ang tanong ko ho, sandali lang ho, siya ho ay nagpaalam July 9 pa. Kasi ho, lahat ho... Sa Office of the President? Lahat ng opisyal, kahit empleyado, kailangan may travel order na ipipresent sa BID. Tama. Bago makalabas. So humingi siya. So respeto niyo yung proseso. Kahit na sinasabing private ito. Diba? Humingi siya. The Travel Authority, binigyan. 1 a.m. huyaan na flight. So, magtataka ka, 1 a.m., kukunan mo ng picture kung tapos, yan private. At ngayon, kung hindi ho makakakuha ang pasahero ng 1 a.m. na ganyang kalinaw. And therefore, sinasabi ninyo, this is a security camera. That is a security camera installed shot. Sa airport at shot ito na ipinakalat. What's the intent? Obviously, malicious ito. At ang purpose nito ay pahiya at malign, pasamain ang pagkatao ng Vice Presidente. Why? Sabihin mong umalis na ang bagyo. Bagyo ho ba si Vice Presidente? Una. Pangalawa, dun sa CCTV circuit camera, sinong nag-utos sa security detail, sa security ng NAIA na kunan siya, at extract, splice yung photo na yan at i-release sa mainstream media? So, do you think where that is a demolition? Saan nanggaling kayang order? Sino ba ang bossing ng GM? Sino ba ang bossing ng security na nag-handle ng CCTV? At sa airport mismo, sinong bossing? At sa airport. 1 a.m. po yan, na-shot na yan. Napakaklarado ho. Kung cellphone ho yan, mahirap pong ganyang kaklarado. At kung titingnan nyo, calibrated inalis ang security, inalis ang militar, inalis ang PNP, iilan na lang naiwan sa kanya. Hindi ba yan gross violation of protocol of a sitting Vice President? Yang ginawa niyong pagkuha ng litratong yan. May tanong ang taong bayan sa'yo.
bilang isang political observer, wala daw karapatan magreklamo si Vice President Sara Duterte dahil siya ay public official. So kung inilabas man daw yung mga still photo na ito, ay karapatan daw ng taong bayan na malaman kung saan siya. How do you react to that kind of twist? Hindi ho eh. Kasi ho, private na travel po yan. Ay, ang presidente nga, nung pumunta sa Singapore, nung nagbabagyo para manood ng karera. Nung F1 race. Ang picture niya, hindi ganyan. Ang picture na, nandun na sa Singapore. At nanunood, di ba? At yun ay dahil shinare nila sa mga kaibigan nila na, look, I'm watching the ganyan. Ito ho ba, si Vice President ho ba, nag-share niyan? Tama. At sinabing ako'y paalis? Kasi ho, private yan. Ang respetuhin naman ho, siya ay vice presidente, pero may mga bagay na may protocol at may mga bagay na pribado. Correct. Biro nyo kasama niya ang kanyang anak, ang kanyang nanay, ang kanyang asawa. Oo. Ayun ho ba'y public matter to you? At hindi niya inilihim. Hindi niya linihim. In fact, Because yung unang press statement, requested a authority to travel. yes. At therefore, public knowledge At yun. ang una niyang labas na press statement, ako'y humingi ng authority to travel na aprubahan. At ang telling doon kahit na ho ako wala, naandyan po ang opisina ko. At naipakita. Na tuloy pa rin ang pagtulong. Bakit po? Ibalik uli natin Yung ka-Eric, naalala mo yung pinagsasasabi na ay paano mo nagastos ang 125 million in 11 days? Nang magkaroon ng demolition job against sa kanya sila Tambalos-Los. At yun ay Intelligence and Confidential Fund. Tingnan mo nyo yung line item diyan sa sinisisi nyo paano nyo nagastos. Nagtayo ho siya ng satellite offices. All over the country. 16 yun. Tingnan nyo ho sa satellite office, meron silang tinatawag na disaster DCO? Disaster Compliance Office. Yan. May ganyan ho sila. Na bago pa magkaroon ng sakuna o kalamidad, naka-predisposition. Yan ho ay November 2022. Meaning, ano ho ba ang OBP? Ang OBP ho, kakalug-kalug lang yan. Nung panahon nung dating Vice President. Wala talagang ginawa yung Wala. mag-atake kay Duterte. Ito, kaya siya humingi para i-preposition lahat yan. Plano. Long-term plan. Correct. Kaya kahit ho anong mangyari, gumagalaw ang OBP. Hindi ho ba kayo natutuwa na may ganyan? And they are ahead of the hours of disaster. Gabi pa lamang, nasa Manresa, Banawe. Bakit to? Yung mga residente ng Banawe, meron ho dyang warehouse for disaster ang ating Vice President. Yun ho ay kuminsan may mga empleyado, minsan may volunteers. Ayan ho, yan sa Manresa. Gabi. So, ano ho, salita o aktual na litrato? Order, rhetorics, o nakikita ng tao? Correct. May bumanat pa kay Eric. Ano daw ang laman ng mga bags? Wala namang katorya-torya. Di ba? Tapos manonood daw si Sara Duterte. Ito talaga mga bayaran to. Hindi to ordinaryo binabayaran to ng Malacanang. Taylor Swift? Taylor Swift, tsaka yung isa pang activity sa Europe na alam natin na hindi ganon ang pagkatao ng Vice Presidente. Mamang tanong dito, more than anything else, the security camera picture released by CAAP, kasi CAAP ang may authority niyan airport authorities yan, the intent was malicious. Right. Malicious. Kasi may nakita pa nga ako mainstream media, may poll. Do you agree or do you not agree? Yes. Come on. Why? Kasi it doesn't add up to our problem right now. Bakit sa tingin mo, this is a cheap and malicious attempt? It has everything to do with 2028. Okay. You know, you cannot put a good person down. The survey shows, most of the survey would show her up in terms of approval and trust. Consistent, despite of a 2-year demolition job. Ngayon, nawala siya, nagpapahinga. Hindi rin ho natin alam ang personal na rason. Kasi ho, kung yan ho ay siya lang, ay ba't ho kasama ang pamilya? Ba't ho kasama ang nanay? Tatandaan po natin, ang nanay niya is cancer survivor. Diba? So, dati, galit na galit kayo dahil hindi umiimik ng 2 taon. Parati ko ang sinasabi, yan 2 taon, pag-recognize, pag-respeto sa leader na nakaupo. Tama. Hindi ako babanat sa'yo, 2 taon.
Ngayon hong siya umalis na as kalihim ng DepEd, nag-transition, maayos ho ang transition. Siguro naman ho, gusto niyang to spend time with the family. I do not know if there is a medical reason to that. Kasi may mga lumalabas. Pero let the Vice President speak. Yes. If she needs to inform you. Ngayon ho, sandali lang, ano ba ang mandato ko as Vice President? Di ba spare tire siya? Waiting to become the next president should the president, like Marcos Jr., fails to deliver and discharge properly his duties and function as provided by the Constitution. Oo. Si Sara Duterte, main function niya is to stand by. And Pero Eric, meanwhile, yung iba pwedeng walang gawin. Pero she chose to do more than what is required. At ang ganda ng sinabi mo, she has a foresight, she has strategic planning direction. Yan ang and management. Mayroon siyang management and execution na tumutugma sa kanyang pagtingin na pag may kalamidad, ganitong gawin, ganito ang operational procedures, ganito ang pag-execute ng programa at mga reaksyon sa taong bayan in spite of the fact that she is not physically there. Tsaka Eric, kung titingnan natin ang budget magkano ho ba ang budget ng OBP? Kokurampot. Diba? Para niya magawa yan. Kokurampot. Okay? Anong ginagawa ng OBP? At the end of every day, ngayon, nagsasabi sila, saan ho na ba kami nagpunta? Ito po ang napuntahan natin. Nagre-report sila. Oo. So, sa kakaunting pera, wala yung PAGCOR wala yung PCSO. Yes. Wala yung ahensya. Kasi inalis nga ang militar at police. Because ang PAGCOR, ang PCSO na mga bilyon-bilyon na mga pondo, direkta sa kahawak ng presidente. Yan yung tinatawag na Presidential Social Fund. Correct. O Mr. President, ba't hindi ka maglabas ng PSF? Wala siyang order. Wala. Kaya hindi ko maintindihan, ano yung actionable? Nagkaway-kaway siya. Ano yung actionable mo na as a president, ano yung actionable information na kailangan mo to release these funds to the people? Ang question ngayon sa iyo, Ma'am Laulu, nakikinig po at nanonood ang taong bayan sa ating talakayan na ito. Is the president and his minions and paid operators for dirty political activities na ito and black propaganda na dito sila bumubuhos ng napakalaking pondo ay para pagtabunan at pagtakpan ang kanyang miserable and very obvious scandalous failure of leadership at ang crisis na ito sa Karina at Baha lamang ay sukatan ng wala siyang kakayanang mamuno talaga kaya displaced ang kanyang atake tutulak nila papunta kay Sara Duterte at pakaway-kaway siya media optics. How do you react? Alam mo Eric, ako kuminsan naisip ko, siguro kaya nanalo si Presidente dahil nga kay BP. Exactly. Kasi siya yung tulay sa taong bayan. Alisin mo yung tulay. Putol. Ito yan, umiikot siya na nasa military truck. Yes, at walang alam. Kaway-kaway. Hindi niya alam kung anong immobilize niya, AFP, Oo, sir. PNP. Oo, nasa iyo lahat yan. Wala. Ang PCSO na pinamumunuan ni Melyonario at weekly may mga papapanalo silang milyon-milyon at ang kanyang bilyones sa PAGCOR na kaya niyang immobilize. Sabi mo, Presidential Social Fund and Contingency Fund niya. He has at least 13 billion na Office of the President Exigency Fund. Hindi, at saka walang ginalaw. Eric, 83% ng budget ng GAA 24 napunta na sa binaba na sa ahensya. Wala na. Na-release na. So 17% na lang ang nasa treasury. Which ito yung pinunto mo. So, bakit hindi ho kayo makagalaw? 83% nababa na sa mga ahensya. Bakit hindi ho nararamdaman ng tao naman? At sir, alam mo, tayo naman ho'y magkakilala. Pero para nyo tratuhin ang taong bayan na ganyan, kaway-kaway, tapos ilulusot mo yung, ilulusot mo yung kung anong ibibigay mo. Pwede naman yan, sir, ayusin. May tent ka doon, may distribution. Yes. Pwede kang, yung ocular na yan, hindi ko maintindihan, ba't ang gusto niya by land? Yes. Di ba, yung dati, binanatan si President Duterte. Nag-helicopter. Bakit daw nag-helicopter? Para makita niyang buong lugar. Alam niyo po, hindi natin makikita ang Pasig River at ang tributaries kung hindi ho sa air. May nagsasabi dito, itong optics ni Marcos Jr., pakaway-kaway, paabot-abot ng kung anong inaabot niya, hindi po ito ang hinahanap ng taong bayan sa kanya. Ang hinahanap sa kanya ay konkreto at decisibong pamumuno. Tama po ba? Yeah.
Tama yan. Decisive. Action, sir. Action. Hindi ho salita. At hindi itong ganitong Hindi kababaw ho. na diskarte. May gumawa ng ganyan. Yung dating Pangulong Aquino, kasama yung kapatid niya, popular at that time. Hindi ko alam kung sino nagsuggest sa kanya na magganyan. Kasi hindi ho yan ang sagot sa krisis. At tama ka, hindi siya nagpatawag ng emergency marathon Meeting. National Disaster Risk Reduction Management meeting na siya mag-preside. And then paupuin niyang PCSO, DSWD at PAGCOR. Ano kailangan? And then ang AFP and PNP at ang DILG para magkaroon ng sinasabi mo, konkreto, decisibo na kumpas ng pamumuno ng Pangulo wherein the powers of the presidency is executed properly and effectively. At saka, alam mo, Eric, natatawa ako dyan. Si SND, hindi mo makita. Di ba si SND under ng NDRRM? Siya ang OCD. siya ang supervisory Office authority. of Civilian Defense. Tama, That's OCD. under you. So, he was not in the NDRRMC. And not even a statement. Yeah. Pero yung kumakalat na sinasabing pulburon video, wala pang expert siya 2 doon. oras, nag-expert na sila ni Abalos. No? Sir, magkakilala tayo, Secretary Gibo. Oo. So, malinaw po, Ayusin niyo Ma'am Manu. naman.